Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya. Nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaibigan, maraming salamat po sa mga nagko-comment tungkol po sa aking episode kahapon. Sa episode po natin kahapon, yung ating pinag-usapang paksa, ay ang aking reaksyon doon sa pagbabanta ni Baste Duterte na di umano nakabalik sila sa Malacanang, kanyang bobombahin ang Ilocos Norte sapagkat marami raw durugista doon po sa Ilocos. At sinabi niya, mga kaibigan, na gagawin niya ang ginawa ng kanyang tatay sa Marawi City, diyan po sa Ilocos Norte. Tayo po ay nagbigay ng reaksyon sa dalawang kadahilanan. Una, mukha pong ang tingin yata ng mga Duterte sa buong Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, ay kaya-kaya nilang takutin, kayang sipasipain, kayang bombahin ang kanilang mga tahanan o kanilang lugar na iniikutan. Pangalawa, yung pong pagpapaalaala niya kung paano nila sinalbahe, minasaker ang mga Muslim sa ilalim po ng Pangulo ni Rodrigo Roa Duterte doon po sa Marawi. Ang kadahilanan po ng aking reaksyon, hindi dahil sa ako po ay balik Islamo, isa na pong Muslim, at hindi rin po dahil sa ako isang Ilocano, kundi dahil sa ako po ay isang Pilipino na nasusobrahan na sa kapalaluan ng mga Duterte. Tayo po ay nagbibigay ng reaksyon at bagamat hindi po ako nakakarinig ng reaksyon ni BBM tungkol sa kanyang pagalipusta, paglapastangan sa alaala ng kanyang ama, at ganun din si Amy. Mga kaibigan, wala pong reaksyon. Ang akin po ay reaksyon ng isang Pilipino. Sumusobra na at kinakalang kalusin na. Kaya po yan ang dahilan kung bakit nagbigay po ako ng anunsyo na sa November 10, 9 o'clock o alas 9 ng umaga sa Luneta, sa harap ng estatwa ni Dr. Jose Rizal, hinahamon ko ng duelo etong palalo na alkalde ng Davao City, ng pangalan ay Baste Zimmerman Duterte. Marami pong nag-react sa akin. Ang sabi ay hindi lalaban yan, takot yan, hindi yan kakasasayo sapagkat kung yung tatay niya, nung hinamon ka, tatay niya pa naghamon at ang lugar Davao pa. Hindi ka pa rin sinipot sa Davao, lalo yung anak, bahagang buntot niyan. Napakarami po nag-react at yung po ang akin pong gusto sapagkat nais ko bumaha ng reaksyon hanggang umabot ang daluyong ng balita ng paghahamon na yan sa Malacanang. Pag yan po i-share ninyo, magpakalat kayo ng hamon na ito, hindi maaring sabihin ni Duterte, ni Baste, ay hindi ko na pakinggan. Konti lamang ang nakikinig diyan kay Carbonell. Mas marami nakikinig doon sa paborito ng vlogger na si Maharlika. Mga kaibigan, inuulit ko. Inuudyukan ko si Mayor Baste Duterte na magpakalalaki, sumipot sa Luneta alas 9 ng umaga, November 10, malapit na po. At ako po ay nandun, dala ko ang aking lisensyadong pistola, ang aking competition pistol, at handa po akong lumaban ng duelo sa sinumang Duterte ang sisipot po niyan. Ngayon, sapagkat napakarami po, libo na po yung comment, andyan nagkukomento, ultimong si Ginoong Romeo Bacosa ng Puerto Princesa. Sabi niya talagang pa Manila ako pero hindi ako makaka-attend dyan sapagkat
hindi darating yan si Baste sapagkat yan ay duwag. Mga kaibigan, halos sa loob ng 1,000 nag-comment, abay 90% po nagsasabing hindi matutuloy ang duelo sapagkat hindi darating itong mayayabang na Duterte. Ngayon, ang payo ko, sana dumating ka, Baste, sapagkat dangal ng Duterte ang nakataya. Pag hindi ka dumating, talagang kayo ang pambansang karuwagan ng lahing Dabawenyo, lahing Duterte, lahing duwag, walang dangal, at walang moralidad. Yan po ang nakasalalay dyan at kinakailangan ipaglaban mo, Duterte. Ipaglaban mo ang dangal ng inyong angkan. Wala po naman dangal talaga inyong angkan. Talagang angkan ng mga katrayduran, kumakampi sa China, angkan ng kabastusan na pinamala sa buong mundo ni Rodrigo Roa Duterte, ultimong Pope minumura, kaibigan nating Amerika, minura si Obama, minura yung kanilang ambassador sa Pilipinas, kahit na sino minumura, pero naghahamon pa, minura pa ako, hinamon ako ng duelo, sumipot ako, duwag naman pala, ang mga Duterte ay duwag, magpakalalaki ka, sumipot ka, Baste. Pag hindi ka sumipot, talagang duwag ang mga Duterte. Ipaglaban mo yung inyong apelyido nyo ng kababuyan, Duterte, para bung pag in-spell mo yan Duterte, 3 letra na lamang, P-I-G, pig, o sa Tagalog, baboy. Kaya ito si Duterte, si Baste, he is the son of a cross-eyed pig, baboy na duling pa. Yan na, pagkalipusta na yan sa katauhan at angkan mo, Baste. Magpakalalaki ka. Kahit na sinong Duterte, magpakalalaki kayo. At sumipot ka. Kung hindi ka sumipot, kahiya-hiya ang lahi ninyong Duterte. Ngayon, sapagkat ang sabi nga ng mga kaibigan na nagko-komento po sa atin, kahit anong gawin mo, hindi yan lalaban sapagkat may iwan yung kanilang bilyones. Mga kaibigan, patas naman ang laban eh. Hindi naman ako nakakasiguro na ako mananalo. Pero, nakakasiguro ako na hindi ako duwag. Nakasiguro ako na mayroon akong dangal. Aanhin mo yung buhay mo, Duterte. Pag ang pinunla mo rito sa Pilipinas ay karuwagan, kababuyan ng isang Duterte. Naging pangulo ka pa naman, napakamalas ng bansang ito. Sumipot ka, Baste, Mayor Baste Duterte, magpakalalaki ka, sumipot ka. Huwag yang dada kayo ng dada ng iyong kapatid. Swerte na lamang to si Sara at naging babae. Hindi ako pumapatol ng babae, pero kababuyan yan, sabihin niyang bubungkalin ang patay. Baboy ang Duterte. Ngayon, sapagkat natatakot ka sa akin at sapagkat duwag ang mga Duterte, abay may nagpayo po, sabi mo, kahit na isama niya si Bato, kung matapang si Bato, duwag din yan. Isama mo si Bato, dalawa na kayo ni Bato. Kaya lang, 2 pistola rin ang dadaling ko. Pareho ko yung tatamaan sa pagitan ng inyong mga mata at sa ulo ninyong walang mga utak. Pareho kang duwag. Magpakalalaki ka, Baste. Sumipot ka. 9 o'clock, alas 9 ng umaga, November 10, nandyan ako. Hintayin kita. Magpakalalaki ka. At magdadala na rin ako ng pagkain ng baboy sapagkat baka dumating ang kababuyan ng Duterte dyan. Mga kaibigan, ano po ang dahilan? Ang dahilan po, sobra-sobra na itong Duterte. Tuniladang Shabu ang kanilang ibinaha dito sa Pilipinas, pinagpalit sa pera, money laundering, pagkatapos nagtatag ng pogo ng mga kasino upang sa ganun
yung pera na dinala nila rito, pinadaan sa customs, ang mga escort army, mga pulis ni Duterte, nag-escort ng mga pera ng inchik, ilalabas muli, papalabasin na ito'y napanalunan sa casino, hindi nang tatanungin ng mga bangko internationally sapagkat malinis na, nahugasan na ng casino yung kanilang pera. Napakadami po niyan. Sabotage yan. Economic sabotage. Kaya po naghihirap ang Pilipinas ng inflation gawa ng money laundering issue. Matagal po ipaliwanag yan, pero ipapaliwanag ko po one of these days. Ito pong shabu, grabe po yan. Maraming pinapatay. Kaya peke yung drug war, anti-drug war. Hindi po yan anti-drug war. Hindi naman walang pakialam si Duterte pagka tonelada ang nahuhuli. Ang abogado niyan son-in-law niya. Nilalabas muli nila. Sabi nga doon sa Quadcom Committee, sa ilalim ng kanilang pag-iimbestiga, tonelada, 300 container vans nawawala dyan po sa Bureau of Customs. Alam po ba ninyo yung isang container van? 20-footer yan. 20 metro ang haba, tapos 10 metro ang taas, 10 metro ang lapad, 20-footer container. Alam po ba ninyo kung ilan laman ng isang container? Doon po sa nahuli nila Intelligence Officer Jimmy Goban, abay 6 tons ng shabu ang laman. Nagalit ba si Duterte? Hindi. Pinagtanggol niya pa. Sabi niya, kaya lamang umupo yung aso nung pinaamoy ng aso yung shabu, naka-container van. Kaya umupo yung aso, napupupo, sabi ni Rodrigo Duterte. And sabi po nung mga expert, ibig sabihin yan, pag umupo, sinyalis yan na meron laman sa loob. At ang laman yan ay shabu, sang-ayon sa training ng aso. So mga tuwid, ang laki ng kasalanan ng mga Duterte dito po sa pagpapalaganap ng shabu. Hindi po sila anti-drug, anti-poor Filipinos. At yan ang 20,000, 30,000 EJK, extrajudicial killing. Ano ibig sabihin yan? Yung pong sinasabi nilang nanlaban. Paano nanlaban yan? Lalagyan ng 5 sachet ng shabu sa dibdib, lalagyan ng revolver na paltik na mumurahin na kalawangin sa kaliwang kamay o kanang kamay, kahit nakaliwete yung tao nasa kanan, at sasabihin nakipagbarilan sa 200 ng pulis. Alam ko may mga Pilipinong matapang, pero hindi ganyang katanga. Magdadala sa bypass operation ng 5 sachet, pare-pareho pa. 1,000 mga Pilipino, pare-parehong 5 sachet. 1,000 Pilipino, pare-parehong revolver na gawa sa Danau, paltik. Ang dala-dala nila makikipaglaban sa pulis. 3, 5 ang bala. Abay, sobra na po itong panluloko. Ang tingin ng mga Duterte, tayo ay tanga. Ang tingin ng mga Duterte, tayo ay duwag. Ipapakita natin, ang duwag ay si Duterte. Sumipot ka, sumipot ka. Sumipot ka, nimalis ka, Duterte. Ngayon mga kaibigan, bobombahin daw ang Ilocos Norte. Magre-react po tayo bago mo gawin yan. Maraming madadamay. Yan ang dahilan kaya kita hinahamon. Sapagkat ayoko may mga madadamay. Kaya lamang, tama sila Bacosa, tama yung aking mga kaibigan dyan po sa Palawan, sa pagsasabing, hindi matutuloy yan, hindi sisipot. Bahala sila, ako'y sisipot. At sinabi ko na nga, kung talaga naduduwag siya sapagkat duwag ang mga Duterte, isama nila isa pang duwag na kalbo. Yan si Bato de la Rosa at pukpukin ko pa ng martilyo ulo niyan. Mga kaibigan, ang pinapakitang karuwagan at katrayduran
ay dapat na pong kalusin. Ang pagmamalabis ng mga Duterte dapat nang tigilan. Impeach si Sara at pasiputin ninyo sa duelo etong si Mayor Baste Duterte. Yan po ang solusyon sa ating po mga problema. Wala po akong maiisip na iba sapagkat sobra-sobra ang pananakot at pag-alipusta sa atin ng mga Duterte. Hanggang ngayon, ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing Allahu Akbar. Iniibig ko ang Pilipinas.